Mapagpalang araw, kaibigan. Ito po ang inyong kaibigan kay Jesus Brother Manny Bautista. Minsan pa, tayo po ay mag-aharal sa Biblia at sa nangyayari sa ating paligid. Bakit? Ewan ko. Pero bago tayo tuluyan pupunta sa pag-aaral, tayo muna ay mananalangin. Panginoon Diyos, aming Ama, minsan pa samahan mo po ako sa aking pagbubulay ng iyong salita. Buksan ang isip ng mga taong nanonood ng video ito upang lubos po naming maunawaan ang iyong sulat sa nakatala sa Biblia. Salamat po sa ngalan ni Jesus. Amen. Alam niyo po, sa pagdating po sa election, paalalan, ang pwedeng bumoto, rehistradong botante. Yan, rehistradong botante. At ang pagboto ay isang bagay na malaya mong gawin, kaibigan. Kumbaga, tayo pong mga tao, may kanya-kanya tayong damdamin. May kanya-kanya tayong gustong manalo pagdating ng election day. Isang araw lang ang election day. Aba, nangangampanya, kinikilatis natin ang mga kumakandidato. Pero may mga sekta ng reliyon, kaibigan, sa Pilipinas, na yung mismong leader ng reliyon, sila yung nagpapasya. Sila po yung nagpapasya kung sino ang iboboto ng kanilang samahan. Sabihin na natin, siyempre, pagka ganyan, may involved na pera dyan. Pero bakit aaminin ba nila na may pera dyan? Hindi. Pero bakit nababalita sa mga balita na merong involved na pera? Kahit i-deny na nilang i-deny na wala daw perang involved. Nasa kanila naman kung magsisinungaling sila o hindi. Yung iba naman, kaya sila nagkakaisa dahil sa mga posisyon sa gobyerno. Para kung dinala mo ang isang sekta ng reliyon, sigurado, makikialam yan. Siyempre, nilapitan mo siya eh. Nilapitan mo. Kaya nung naupo ka na, siyempre, pakikialaman ka niyan. Samantalang ang ayon sa batas, ang simbahan at ang estado magkaiwalay. Bakit ang mga simbahan ay nakikialam sa gobyerno? Kasi po, nilalapitan kasi nila yung mga simbahan. Especially, yung sinasabi nilang solid kung bumoto. Kaya, pakyalamero. Pero sa Biblia po, meron akong babasahin dito. Ano po? Ayon kay San Pablo, ito po ang salita ni Apostol Pablo. Ito. Unang Timoteo chapter 2 verse 1. Una sa lahat, ipinakikiusap kong idulog ninyo sa Diyos ang inyong mga kahilingan panalangin, pagsamo, pasasalamat para sa lahat ng tao. 2. Idalangin rin ninyo ang mga hari at may kapangyarihan.
upang tayo makapamuhay ng matahimik, mapayapa, makadiyos, marangal. 3. Ito ang mabuti at nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Yan palang ipanalangin mo ang mga hari at mga may kapangyarihan. Yan pala ay nakalulugod sa Diyos na ating tagapagligtas. Pero may mga simbahan po, imbis na idalangin nila, nagrarally sila. Rally! Napabagsakin ang gobyerno. Ibig sabihin, lumalaban po sila sa sulat na ito. Hindi sinabi ni Pablo, kung hindi mo gusto ang gobyerno, mag-aklas ka o lumaban ka. Yung iba naman sabi nila, hindi naman kami lumalaban eh. Nagpapahayag lang kami ng aming damdamin. Pero anong klaseng pahayag na damdamin ang ginagawa nila? Paninira nila sa gobyerno. Paninira. Tapos sasabihin nila, hindi na nakikinig sa amin ang gobyerno. Alam niyo mga kaibigan, pag ang reliyon ay ganito, meron pa sila sinasabing transparency. Gusto daw nilang malaman, dapat yung mga nag-iimbestiga sa ICI, dapat daw naka-live. Parang sa Senado ba? Live. Iba po ang kapangyarihan ng Senado sa kapangyarihan ng ICI. Wala pong kapangyarihan ng ICI. Binuo lamang po yan upang alamin ng korupsyon tungkol sa flood control project. Ang inawakang papel ng ICI naggagaling po sa Senado. Yung mga niimbestigahan ng Blue Ribbon Committee na pinangangasiwahan ni Senator Ping Lacson, isinasubmit nila sa ICI. E di manood na lang kayo ng Senado. Bakit kailangan gawin pang live yung ICI? Walang kapangyarihan yan. Inaalam lang nila ang mga nangyaring korupsyon pag-submit sa kanila na Senado. At magre-recommenda lang po ang ICI kung sino ang kakasuhan ng gobyerno o ng Department of Justice, Ombudsman at Sandigang Bayan. Maging sa Kongreso po, nag-iimbestiga din ng Kongreso, transparent naman. At sinasubmit din ng Kongreso ang report nila sa ICI. Ano pang gusto mong makita sa ICI samantalang yung gusto mong makita mo, panoorin mo lang sa Kongreso at sa Senado. Pero sila po, kung may pilit nila yung gusto nila, maipilit. Kasi yan po ang problema. Kapag linapitan mo ang isang organisasyon ng simbahan, makikialam at makikialam yan. Pakialamero sila. Ano sabi nila? Transparency. Pero yung membro nila, hindi naman transparent ang ginagawa niya. Bibigyan ko kayo ng halimbawa. Halimbawa, yung Senador Rodante Marcoleta, membro ng Iglesia ni Cristo na itinatag ni Yumaong Felix Manalo Isagon na isang antikristo. Isipin nyo,
yung sose at saka yung salda ni Senador Marcoleta. Halimbawa ganito. Ang pera niya ay 5 piso. Ang ginastos niya, alagang 10 piso sa kampanya sa eleksyon. Paano ka nakagamit ng 10 piso samantalang ang salin mo ay 5 piso lang? Ngayon, nangatwiran siya. Ang sabi ng kanyang mga kaibigan, kuno, wag mo na kaming banggitin pa. Kasi nga daw, kapag binanggit sila, baka paginita sila ng gobyerno ni Marcos. Pero ang nakalagay po pala sa sose, dapat ilagay mo yung pangalan at magkano yung halagang ibinigay nila. Yang nilagay po ng kanyang sose, 0. Yan po yung sinasabi ko sa inyo. Nangatwira siya sa kanilang TV program ng Net25. Ang kaharap niya si Nelson. Anong sabi niya pa kay Nelson? Nelson, bigyan nga ako ng batas patungkol sa sose, yung lililis sa yung pangalan. Napanood ko naman si Attorney Enzo Bunyog. Binasa niyang Omnibus Election Code 98, nakalagay ang liwanag. Maiksi lang ang nakalagay doon, pero liwanag na. Dapat pala lahat ng nagbigay, isulat mo yung pangalan. Hindi aliases, buhong pangalan at yung binigay nilang pera. Ngayon, magrarally sila bukas sa Luneta, 3 araw. Ang isa sa kanilang nirarally, transparency. Gusto daw nilang makita ang ICI nang nakalive. Yung miyembro lang nilang si Marcoleta, hindi ka transparent Pero hindi nila maobliga. Bagkos nangangatwiran pa. Abogado ito. Abogado nga kaya ito? Nang totoong abogado. Ayan. Pinagloloko niya ang gobyerno. Kaya kung sinabi ni loloko ang gobyerno, sumasali sa eleksyon, meron palang batas, dapat isulat mo yung pangalan at mga perang ibinigay nila. Bakit yung ibang kandidato nilalagay nila? Mismo yung pangalan at saka yung halaga na kanilang kapanalig din. Na kanila din sinusuportahan. Bagamat hindi sila miyembro ng INC. Pero kagrupo sila ni Senador Marcoleta. Isipin niyo po yan. Hindi ba tahasang paglabag sa batas yan ng Omnibus Election Code? Ngayon, ang gusto nila, transparency. Kasi ang nakikita nila ay yung galaw ng gobyerno. Yung kapanalig nila, yung mga miyembro nila, hindi nila nakikita, nabubulagan sila sa katotohanan. Hindi po tayo galit sa Iglesia ni Cristo. Kung gusto nyo transparency, birahin nyo si Marcoleta. Ipamukha nyo sa kanya. Bakit hindi mo sinulat ang pangalan ng mga donors? Bakit? Ano tingin nila sa gobyerno? Sabi niya, baka paginitan daw siya. Bakit? Ganun ba tingin niya sa gobyerno? Masama ang gobyernong ito. Nasamantalang ang akin nakikita. Hindi ko binoto si Marcos. Hindi ko rin binoto si Sara Duterte. Dahil ayaw ko sila. Pero sa akin nakikita, gusto ng administrasyon Marcos, lumitaw ang buhong katotohanan at dapat maparusahan ng nagkasala. Yan ang transparency, kaibigan. Manood kayo, senador.
Manood kayo sa Kongreso. Transparency. Tinatanong sila. Sumasagot na ba? Kung nagsisinungaling, binibigyan sila ng warning. Wala pong kapangyarihan ng ICI. Yung hawak nilang papel, galing din sa Senado at sa Kongreso. Nakikita ko yan. Araw-araw kong nanonood ng television. Anong nakalagay sa Biblia? Sabi ni Pablo, para makapamuhay tayo, ulitin nga natin, idalangin rin ninyo ang mga hari. Sa Pilipinas, hindi hari yan, presidente. At may kapangyarihan. Sino yung may kapangyarihan? Di lahat ng nasa tungkulin, ipadalangin mo sila. Kasama mo nang idalangin si Sarah, nasa kapangyarihan. Pero hindi. Gusto nila pabagsakin ng gobyerno at tiluklok si Sarah. Yan ang maraming sinasabi ng mga vloggers. Yan ang totoo. Napapanood sa television, nababasa sa mga newspaper, napapakinggan sa mga radyo, sa mga vloggers, sa social media. Pati yung mga retiradong general. Pinasasawsaw nila. Kayo pong mga sundalo. Kayo po ay sundalo ng gobyerno. Hindi po kayo sundalo ng mga simbahan. Ang tungkulin niya, proteksyonan ninyo ang bansa sa halimbawa, may gusto sumakot sa atin. Yun ang birahin. Hindi yung nag-aral sa PMA, nag-aral sa PNPA, pinag-aral sila ng gobyerno, nang matapos, kinakalaban ng gobyerno nang dahil lang sa udyok ng sa mga simbahan. Anong klaseng sundalo naman kayo? Bakit? Sila lang ba dapat yung paglingkuran ng mga simbahan? Paano naman yung sibilyan? Ang pulis, anong nakalagay? To serve and protect. Sino yung pagsisilbihan ninyo, kaibigan? Hindi ba yung taong bayan? Pero ang sinusunod ninyo, simbahan? Bakit? Magkano ba, kaibigan? Alam nyo, dito sa Pilipinas, kapag may galawan, may kasamang pera. Kahit sabihin nyo walang pera, kayo lang ang nagsasabing walang pera, pero ang totoo niyan, anumang galawan sa Pilipinas, hindi ba totoo yan? Sali ka rito, may 300 ka, may pagkain ka pa. Pero ngayon, hindi na lang 300 ngayon. Sa dami ng pera. Isang galing ang pera pinamumudmod nila. Galing ba sa sweldo nila? Natural, galing sa nakaw yan. Bakit? Maglatag ka ng 1 milyon, sweldo mo ba yan? Kaibigan, ito maliwanag ang Biblia. Sumunod tayo sa batas ng Diyos. Ito pa. Sa Roma, chapter 13, verse 1. Ang bawat tao dapat pasakop sa mga pinuno ng pamahalaan. Sino yung pinuno ng pamahalaan? Hindi ba presidente? Sapagkat walang pamahalaan hindi mula sa Diyos. At ang Diyos ang nagtatag ng pamahalaan na umiiral.
Yung bang presidente at vice president, dapat ba masunod ang vice president? Hindi. Yung vice president, saludo siya sa presidente. Naalala niyo po ba si Noli Di Castro? Vice president siya ni Gloria. Nagkawindang-windang na si Gloria sa corruption noon sa panahon niya. Ang sabi ng taong bayan, Noli, kumilos ka na para mawala si Gloria. Anong sabi ni Noli? Hindi. Nirespeto niya si Gloria bilang presidente. Dapat mapatalsik na si Gloria noon eh. Ang presidente si Noli Di Castro. Pero hindi niya ginawa. Pero yung ngayon, pinapapatay niya pa yung presidente. Anong sabi ni Sara? Umupa na ako ng tao. Pag namatay ako, patayin niya si Marcos, patay si Romualdez, patay si First Lady. Tapos kinabukasan, di ko naman sinabi yun. Eh, yung mga taga-media, pinagtabi yung kanya mukha. O, anong makita mo ron? Liar, sinungaling. Dapat vice president ka, saludo ka sa presidente. Hindi eh, kauupo pa lang ng presidente, tinatanggal nyo ng magama. Hindi ba? Yung maisog ninyo? Hindi. Eh, pumayag ba ang Diyos? Hindi. Kaya ngayon, nabulgar. Ito ngayon ang Iglesia ni Cristo, natatag ni Yumao Felix Manalo Isagod na isang antikristo. Gusto pabagsakin ng gobyerno sa pamamagitan ng Israeli daw. Saka nakakita ang Israeli ang gusto mo. Iluklok nyo yung gusto ninyo. Magantay kayo ng eleksyon. Pero naman eleksyon eh. Pero nagmamadali kayo kasi yung mga inyong mga binoto, involved sila sa corruption. Nakakaya kayo. Anong klase kayong simbahan? Sa bagay, sabi ko nga, antikristo kayo. Kalaban ni Kristo. Anong sabi ni Pablo? 2. Kaya nga, ang lumalaban sa pamahalaan ay lumalaban sa itinalaga ng Diyos. Eh di antikristo yan, ang Iglesia ni Cristo. Bakit? Yung mga DDS, lumalaban sa gobyerno. Ay, maliwanag sa Biblia po eh. At sila'y nararapat sa parusa. Yung gobyerno pala, may karapatan siyang parusaan yung mga lumalaban sa kanya. O ngayon, pinagtatanggol ninyo? Ngayon, gustong malaman ng gobyerno ang buong katotohanan saan napunta yung mga bilyong-bilyong pera ng flood control project. Napapanood po. Walang nakalagay na guni-guni, ghost project. Walang makitang bakal. Pero bayad. Yung iba naman, hindi malocate kung saan. Tapos pinapanigan nyo sila. Mga kampong kayo kasi ni Satanas. 3. Ang mga pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Mabuti pang gawain ang ginagawa ng mga yan na yung, ano sabi ni Yusek Bernardo? 25% sa proponent. O minsan umabot pa sa 30%. Eh di ang bakbakan ninyo si Bernardo kasi siya nagbubulgar. Siya kasi nangungumando noon. Panoorin nyo sa transparent ang gusto nyo. Sa Senado, panoorin nyo si Ping Lacson.
Transparent siya. Ang pinuno ay hindi dapat katakutan ng taong gumagawa ng mabuti. Ang mga gumagawa lamang ng masama ang dapat matakot. Kung ayaw mong matakot sa mga namumuno, gumawa ka ng mabuti at pararangalan kanila. Ang utos, gumawa ka ng mabuti, kaibigan. Yan ang inuutos ni Pablo. Sino si Pablo? Apostol ni Kristo. Ang salita ni Pablo, salita ni Jesus. Pag hindi mo sinunod, antikristo ka. Kaya yung iglesia ni Kristo, antikristo yan. Imbis na sumunod sila sa batas ng gobyerno, lumalaban pa sila sa pamamagitan ng Israeli, transparency, pero ano ang inyong ano yung pinakabuhod ng inyong rally? Alam nyo, kilala kayo. Pakyalamero. Sa bagay, yan ang sinasabi nilang utang na loob. Hanggat meron ka nilalapitang simbahan, umasa ka, darating ang panahon, nakikialam na yan. 4. Sila'y mga lingkod ng Diyos para sa kabubuti mo. Ngunit kung gumagawa ka ng masama, dapat kang matakot dahil sila may kapangyarihan magparusa. Sila'y mga lingkod ng Diyos na nagpaparusa sa mga gumagawa ng masama. O yan, nagrekomenda na po ang ICI ng ikukulong. Ang sabi naman ng presidente, meron nang magpapasko sa kulungan, sa loob ng kulungan. Ang gusto ng taong bayan, resulta! Pero bakit kayo kumukontra, kayong mga iglesia ni Kristo na antikristo? Bakit? Ayaw nyo ba talaga yung matinong gobyerno? Ayaw nyo ba? Kasi ang problema sa inyo ang sabi ninyo, sabi ng senador nyo, pagkalaban ng gobyerno, yan, para bang pinupuntirya sila? Hindi. Yung mga binabanggit sa ICI, hindi naman kayo masyado kayong makapagsalita Ang sinasabi ng salita ng Diyos ni Pablo, sumunod tayo sa gobyerno. 5. Kaya nga dapat kayong pasakop sa kanila, hindi lamang upang hindi kayo maparusahan, kundi alang-alang na rin sa inyong budi. Kaibigan, wala nang mga budi ito Maitim ang budi. Yung mga lumalaban sa gobyerno. Hindi ako Duterte, hindi ako Marcos. Sa Biblia lang po ako. Yan ang trabaho ko. Magbahagi ng Biblia at nangyayari sa ating paligid. Kaya kaibigan, mag-ingat po kayo sa reliyon na yan. Pakyalamero sa lahat ng pakyalamero. Alam niyo po ba, sa batas ng Iglesia ni Cristo, bawal ang miyembro ng INC na mag-isali sa politika. Doktrina nila yan. Batas nila yan. Pero si Marcoleta, nilabag niya yan. Sa bagay, narinig ko si Marcoleta noon. Nang tinatanong siya ni Katon Ying. Si Katon Ying, Iglesia ni Cristo rin po yan. Si Taberna. Ang sabi ni Marcoleta, nakiusap ako. Nakiusap ako. So, ibig pa lang sabihin, pag nakiusap ka, paano kaya kung halos lahat ng miyembro ng Iglesia ni Cristo na gusto sumali sa politika, makiusap,
Pagbibigyan kaya sila? Yan po yung malaking tanong. Sige nga, pakisagot nyo nga po yan. Halimbawa, sa buong Pilipinas, bawat region, gusto nila sumali sa politika. Papayagan nyo ba sila gaya ni Marcoleta? Kung makikiusap sila. Mr. Manalo, EBM. Di ba EBM sila? Sabi, ang EBM nila. Nagtatanong lang po. Batay po sa Biblia, lumalaban kayo sa gobyerno, kaya antikristo kayo. Salamat po, Panginoon Diyos, sa pagliliwanag na binahagi mo po sa pagkakataon na ito. Na sana po yung mga nanonood ng video ito, i-share ninyo sa kanila ang video ko. Bakit ko pinasishare? Gusto ko marinig nila yung nakalagay sa Biblia. Huwag nyo kong intindihin. Intindihin niyo po yung nakasulat. Yung nakasulat. Yan po ang trabaho ko. God bless us all. Inyong kaibigan Jesus, Brother Manny Bautista. Nawa nasa maayos kayong kalagayan sa inyong kapag kayo nanonood ng video ito. God bless us all po. Bye-bye.